Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ilang barangay po sa Ormoc, Leyte naman ang labis na naapektuhan sa lindol na tumama sa Visayas kahapon. Sa tala po ng NDRRMC, isa sa dalawang naitalang patay ang mula po sa lungsod na ito. Humihingi na ng tulong ang mga apektado sa pagyanig. At mula sa Ormoc City, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Hello? Go ahead, JP. Hello? Hello? Yeah, go ahead, JP. Naka-ere ka na, JP, sa Balitang Hali. Okay na? Yeah. Go ahead, JP. Okay, medyo nagkakaproblema lang po tayo sa linya ng telepono with JP Soriano, partner. Yung distraction nga dyan sa area, medyo may mga areas na hindi pa na-access, pero balikan natin si JP Soriano mula pa rin sa Ormoc, Leyte. JP? Yes, Rafi, nandito nga tayo ngayon sa may barangay Cabaanon o Cabaonan, yan sa Barangay Milagro, Barangay Tungonan. Ito, Rafi, yung mga pinakagrabeng mga naapektuhan o na pinsala ng lindol. Ano, Rafi, Connie, sobrang parang mga binurog na mga kahon ng posporo, mga kahon na niyupe, na yerong niyupe, at mga pader na parang binurog yung mga karamihan sa mga bahay na nakita natin dito. Grabe talaga yung effect sa kanila. Yung mga sahig, nakita natin yung mga halos yung kalahati ng bahay parang hinati sa gitna, nahulog yung mga semento, yung kanilang kitchen nawala, yung mga ibang kwarto. May mga sugatan tayong nakita. Sa isang barangay, Cabaonan, merong isang naiulat na nasawi, nakapapanganak nga lang daw na isang residente. Wala man naman naiulat na missing. Sa kabutihang palad, kahit papano, nagpapasalamat sila nangyari to hapon at may maliwanag, hindi madaling araw. Kasi kung talagang nangyari to ng gabi, tiyak mas maraming napahamak. Sa ngayon, nag-ongoing yung assessment, parang tent city na rin yung ibang kalsada dahil doon sila natutulog. Problema talaga, Rafi, kasi nag-iiyak yung mga nai-interview natin. Ini-interview pa lang natin at tinatanong kung ano ba yung pwede ba nila ikwento yung nangyari. Bigla na silang umiiyak at mas lalo silang natatakot dahil ilang aftershocks na yung naramdaman natin. Siguro mula kaninang umaga, lagpas 7 na yung naramdaman nating aftershocks. Ongoing yung assessments, sa pagkakaalam natin, merong 110 na barangay sa Ormoc City. Hindi pa natin tiyak sa ngayon kung ilan doon yung mga grabing apektado, pero alam natin sa main city proper, hindi naman ganun grabe yung pinsala, pero grabe talaga yung pinsala doon sa mga barangay na nabanggit ko sa Barangay Milagro, Tungonan at Cabaonan. At yan nga yung ongoing na tinitignan at ina-assess. Meron pa silang hindi mapuntahang lugar dati sa ngayon. At yun din yung susubukan natin balikan sa mga araw na ito sa ibang parte nga ng Leyte. Nandun din yung mga kasamahan natin, si Maris Umali at si Chigi Manicad. Rafi? JP, gaano kalayo mula sa epicenter itong mga binabanggit mong barangay na labis na naapektuhan itong lindol? Oo, Rafi, siguro mga hindi lalayo na mga 20 kilometers or 15 kilometers. Hindi lang natin tiyak, Rafi, depends sa akin na yung anong barangay talaga yung proximity dun sa mismong epicenter. Alamin natin yan mismo yung eksaktong layo mamaya sa City Hall. Sa pagkakaalam natin, si Mayor Richard Gomez magbibigay ng assessment ng 12 noon o magbibigay ng update ng 12 noon. Nakikita natin sunod-sunod yung mga rescue operations na umiikot, mga ambulansya umiikot. Pinakita tayo mga ginagamot pa yung sugat ito sa area na to. Rafi. JP, gaano na ba meron na bang estimate kung gaano kadami yung mga naapektuhan? Kasi yung mga pinapakita nating video ngayon, ito yung mga bahay na medyo nakatagilid na at talagang compromise na yung integrity nito mga to. Gaano kaya kadami kung may assessment na or meron ng general estimate yung lokal na pamahalaan dyan? Oo. Rafi, as far as Barangay Milagro, Tungonan at Cabaonan, based lang to dun sa ating mga nakita at sa mga pagtatanong sa mga local barangay officials, siguro mga mahigit 50 or 70% ng bawat barangay na to talagang bawat bahay may sira. Hindi lang natin napakita pa ngayon or yung iba pang video kasi yung mga yan nakita mo nakatagilid lang. Meron talagang nadurog talaga. Alam mo, dinaanan ng ipo-ipo. At
yung iba nga dito, grabe yung trauma kasi yung halos mga victims din pala sila ng Yolanda noon. So, double whammy talaga yung naranasan na talaga kahit matagal na yun, hindi pa rin sila nakaka-recover. So, ito ngayon yung nakita ko na maganda rin, yung spirit of bayanihan, makikita mo talaga dahil sa kabila ng pinagdaraanan nila, nagtutulungan sila, lahat ng meron silang gamit na pwedeng i-share na nailigtas. O kahit wala na silang natira, yun ang ginagawa nila ngayon, Rafi. So JP, bagamat nabanggit mo nga, more than 50% siguro yung may damage talaga at yung iba talaga bumagsak. Very fortunate na, although may isa pa ring patay, pero na hindi mas marami yung casualty so far dito sa lindol na ito. Yun nga, Rafi, kasi alam mo, kung makikita mo lang talaga, kung isipin mo na nangyari ito ng madaling araw, talagang hindi sila magkakaroon malamang ng pagkakataon para makalabas ng bahay nila. Yung mga nakausap lang natin, halimbawa, itong si Marites Fuentes, kinuwento niya kung paano siya gumapang ng mabilis mula doon sa kanilang bahay. Kitang-kita. Kung di lang doon siya nakaalis ng nangyari yun, malamang kasama siya doon sa nahulog yung bahay. Marami rin sa mga bata na nasa school nung oras na yun. Kaya wala yung mga bata sa mga bahay nila. So nandun sila sa grounds ng school. Wala naman mga schools tayong nababalita ang grabing naapektuhan. So yun yung mga naging circumstances kaya hindi ganun karami yung casualty. Although may mga sugatan talaga hanggang ngayon. At ang problema talaga nila, Rafi, saan sila matutulog? Kasi mukhang hindi pa ata yun kumbaga napoprocess o kaya napagpaplanuhan kung paano nila gagawin yan. Yung although nga yung mga barangay officials dito at mga city local officials, Rafi. So far sa mga nakita mo lang, karamihan ay mga bahay, yung mga nasira, yung mga government infrastructures, ospital, yung mga gym na pwedeng puntahan itong mga evacuees ay wala namang ganong kalaking damage. At yung mga aftershocks sa JP, madalas pa rin ba? Yung sa mga Rafi, ng mga nakita, wala tayong napansin at nabalitaan pa na mga government buildings, mga vital installations na nasira sa ngayon. Although alamin pa natin ngayon yun kung talagang ganun yun talaga yung sitwasyon, yung mga intact naman yung mga schools at yung mga ilang church na pwedeng gawing evacuation center. Yung aftershock naman, siguro simula kaninang umaga nung dumating tayo dito, mga mahigit 7 na or 8. May mga mahihina, merong malakas. Ano mo, pag nangyayari yun, bigla napapagaw yung mga residente, Rafi. So sa ngayon, JP, ano sa palagay mo ang pwedeng kailanganin ng mga evacuees dyan? Nabanggit mo na hindi pa sila makakabalik sa kanilang mga bahay dahil nga doon sa mga pinakita niyong video na sira na yung kanilang mga tahanan. So ano yung mga nakikita mo na pwedeng maitulong na ating mga kababayan dyan sa mga taga Leyte? Okay, based na rin ito dun sa mga panawagan nila, pati yung mga local officials, mga barangay officials, mga sleeping tent, mga kumot, mga pagkain, yung mga sanitary na kailangang gamitin sa mga hygiene kits, ganon, gatas para sa mga baby, basically mga lampara kasi walang kuryente nga dito sa malaking ng lugar na ito. Yun yung mga basic needs nila. Sa pagkakaalam din naman natin, narito na yung mga iba't ibang NGOs na nagbibigay ng tulong sa ngayon. Pero siyempre hindi pa rin talaga yan sasapat. Marami pang silang kakailanganin, lalo na sa mga susunod na araw pag nakita talaga yung extent ng damages. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, JP Soriano.